Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan at sana po nasa mabuti pa kayong kalagayan. At sasamahan niyo po inyong lingkod, tayo po magkomentuhan na. At komentuhan po natin ang pahayag po ng ating Vice President na siya po ay nasa The Hague sa Netherlands kung saan po nila pinatapon at kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Ayon po sa ating Vice President mga kabayan, ay mahal na mahal daw po ng dating Pangulong Duterte ang ating bansa, ang Pilipinas. At syempre po, mahal niya rin po ang kanyang mga anak. At tayo po mga Pilipino syempre ay mahal na mahal din po ng dating Pangulo. Umpisa na po natin pakinggan at panuorin ang ating Vice President. Okay na. Yes. VP Inday Sara Duterte, magandang hapon ma'am. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine ma'am, especially looking at the future President of the Republic of the Philippines. VP Inday, VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Mainly about politics. At least siguro mga 95% of the conversation was about politics. And then nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Thank you ma'am. Ma'am, a little bit of politics lang ma'am na question. What is your reaction to the statement of individuals, particularly those detractors ma'am no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair dahil hindi naman sila Vice President and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy, being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga na they are very vocal and unapologetically blunt and direct sa kanilang mga statements ma'am about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now being put on different social media platforms to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those who are trying to paint you black in the Filipinos' point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yon, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business. Totoo po yun mga kabayan. Nagiging negosyo po yan sa social media.
Dahil nga po sa pagbabayad po ng mga politiko na, di po ba? Anuin lang po natin to. Ng kumpanya Totoo po yun. ang magpalabas ng mga Totoo po yung sinasabi ng ating Vice President, mga kababayan, na talagang systematic po ang social media. Dahil nga po nababayaran na po lahat. Kaya nga po yung mga troll farms, napakarami po yan. Mga kababayan, lalo-lalo po sa ginamit nila sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Talagang systematic po yan. At ginagamitan po talaga ng pera yan. Lalo-lalo po ang pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi po ba? Ituloy po natin. information. Ganun nga yung niyan, objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, wag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment at hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Hindi mainly kasi politics yung napag-usapan. So hindi namin napag-usapan yung physiotherapy, pero kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain at nagbibigay ba sila ng Filipino dishes. Sabi niya, meron daw mga binibigay na almost tastes like Filipino dishes. Kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee, ang culturally appropriate food. And then he said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At sabi ko, nag-serve ba sila ng munggos sa iyo? And then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggos nakain ko na noon. And then Yan po mga kababayan, mahaba po yan, yung mga conversation po ng ating Vice President. At totoo naman po lahat ng sinasabi ng Vice President dahil nga po kung talagang maayos po ang gobyerno, hindi po nila ipatatapon ng dating Pangulo at hindi po nila kikidnapin yan kung maayos po ang ating gobyerno. Kaya nga po nakita po natin lahat, totoo po lahat ng sinabi ng Vice President na talagang ginagamit po nila ang social media. Gamit po nila ang social media para po sa atake, pagpapabagsak sa Vice President at sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Systematic nga po eh. Kaya gamit po nila ang social media, lalong-lalo po ang mga bayarang mga trolls, lahat po ng mga information, disinformation, lahat na po. Dahil po ginagawa po nilang negosyo. Mga kababayan. Lalong-lalo po ngayon, ang gobyerno po natin, di umano,
ay talagang ang pera po'y bumabaha. Nilalagay nga nila sa malete. Nilalagay nga nila sa maleta ang pera. Sa sobre at sa bagbag. At pati nga yung pambansang asong ulol ng Pilipinas, nakatanggap din ng 2 milyong dolyar para lang po sa investigasyon daw sa Pilipinas ng ICC. Hindi ba naimbestigahan niyang Boeing? Boeing! Yan po mga sinasabi ng mga Marines si Boeing, tapos yung pambansang sundalong kanin, at mismong si Saldico, pinatotohanan na nagpakidnap daw po di umano ang mastermind, ang tinatawag na bangag ng kanyang ate, ayon kay Saldico. Kaya nga po lahat ng nangyayari po ay talagang systematic at talagang ginastusan po, binuhusan ng pera ng taong bayan, di umano. At ang nakakalungkot po, na marinig po natin sa kabila po ng ginawa po nila, ang dating Pangulong Duterte ay nagsasakripisyo, at maririnig po natin sa Vice President na ang kanyang ama ay baka doon na bawian ng buhay. Dahil nga po, habang sila po ang nakaupo sa kapangyarihan at gamit ang pera ng taong bayan, ay hindi po mapapalabas ang ating dating Pangulong Duterte sa dahig sa ICC. Hindi po bibitawan yan ng ICC dahil po pinagkakakitaan nila yan di umano. At pinagkakakitaan din di umano ng kanilang bansa. Hindi po ba napakaraming pera pumapasok sa kanila di umano? Lalong-lalo po ang turismo. Napakaraming mga Pilipino ang gumagastos para po puntahan ang dating Pangulong Duterte. Gumagastos po ng pera, dolyares, dyan sa Netherlands. Di po ba? Grabe po, gastos ang laki. Hotel, pagkain, meron bang plane ticket, talagang gagastos ka na malaki. Kaya hindi po bibitawan basta-basta po ng ICC yan, ang dating Pangulo. Talaga pong ipopolitika po nila yan. Unang-una, nakikinabang din sila sa pera ng taong bayan sa Pilipinas, sa ating bansa, di umano. At alam po ng Vice President yan. Alam po nila. Kaya nga nasasabi ng Vice President na ang ating dating Pangulo baka doon na bawian ng buhay. Habang sila po nasa kapangyarihan, hindi po makakalabas yan. At syempre po, pinuri din po ng ating Vice President ang ating mga kabataang mga mambabatas, katulad po ni Miao Miao at ni Libiste, ay talagang sila po ay hinahangaan po at kaisa po ng ating Vice President ang kanila pong paninindigan at paniniwala po. Tayo po yung humahanga po. Mabuhay po ang ating mga congressman, si Kiko Barsaga at siyempre po ay si Libiste, Congressman Libiste. At ang tangi po magagawa natin mga kababayan ay magdasal na sana po ay dugtungan pa, pahabain pa ang buhay ng dating Pangulong Duterte dahil nga po sa pagmamahal niya sa atin. Mahal niya po tayo, higit sa lahat mahal niya po ang ating bansa. Mahal niya po ang bansang Pilipinas. At mahal po ni dating Pangulong Duterte, hindi lang po ang kanyang mga anak, pati po tayong mga Pilipino ay minamahal niya. Samahan po natin ng maraming dasal na dugtungan at palakasin pa siya ng may kapal. Humaba pa ang kanyang buhay at nang makamtan pa po niya ang kalayaan. Lalong-lalo po ang ang ating Vice President ay hindi po nila na-impeach at naging presidente. Diyan na po magkakaalaman. At lahat po ng gumawa ng kasamaan sa pamilya Duterte ay mababaliktad na po ang sitwasyon. Sana po ipag-adya po ng ating Panginoon na makapaglingkod pong muli ang isang Duterte sa Malacanang nang maayos naman po kahit papaano ang ating bansa na nilagay po nila sa kahirapan sa grabing kasakiman at pamumulitika. Yan lang po pala ang layunin po ng mga demonyong yan sa ating bansa na pahirapan po ang mga Pilipino at paiyakin ng mga Pilipino sa hirap at ibaon sa utang ang mga Pilipino at sila naman po ang magpapasasa sa pera ng taong bayan pati sa mga inuutang nila. Mabuhay po kayo, Vice President. Ingat-ingat po kayo. At talagang tama naman po lahat ng sinasabi nyo. Pati po ang sinasabi nga po na yung pagiging privacy ng isang pamilya. Katulad po ng mga congressman, senador, na hindi mo pwedeng pulaan, hindi mo pwedeng pag-usapan ang kanilang mga anak at pamilya, ang kanilang mga asawa dahil magkakaproblema ka sa kanila.
Pero pagdating sa pamilya ng Vice President, niyuyurakan, lahat ay niyuyurakan. Ganyan po karungis ang politika. Tama po ang Vice President. Napakarungis po ng politika. Lalong-lalo pong dumungis. Sumobra po ang dungis nung maglingkod po ang isang tinatawag na bangag na hudas, taksil at walang utang na loob at walang pagmamahal sa Pilipino at walang political will. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong tulong at mga dasal na tuloy-tuloy lang po tayo magdasal para po sa dating Pangulo at sa Vice President at sa kanilang buong sambahanan. Maraming salamat po sa mga dasal nyo. At thank you rin po mga kabayan at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat at God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis po mga kabayan, tiis-tiis po muna tayo at dasal-dasal. Bye-bye!